So good afternoon, sir. My name is Marcus Chanvel from BSIT-KJ. So dito po sa may activity namin is gagawa daw po kami ng tree migration, and the first seeder name daw po is post seeder, and the file is comment, like, and share total. And the second seeder naman po, ang kanyang pangalan is user seeder, and the file is username, email, and password. And the third seeder naman po is, ay papangalan po natin is product seeder, and the field is title, description, and status. So you need to seed 100 fake data each seeder. So open natin itong stack natin. Then proceed na po tayo sa mag-create ng files. Pwede ng new files. So sa htdocs. And then mag-right click lang po na tayo dito. Open terminal. So composer, create project, Laravel. So wait lang po natin yung pag-install. So malapit na po matapos. Then that's it. So open na po natin yung Visual Studio natin. Then open po natin yung folder na nagawa, which is yung Seeder. Ito po siya. So let's open. Then, next step pa natin dito is, punta po tayo dito sa may .pn, .env. So, ang gagawin po natin dito is, tanggalin po natin yung hashtag dito, yung comments. Then, palitan po natin to ng MySQL. And then, dito naman po is, ang nilagay po natin dito is Seeder. So, save po natin. Proceed na po tayo dito sa my database, factories, yan, migration. So, dito po sa my migration is, gagawa po tayo ng tatlong migration. So, i-delete ko po to, itong mga dito. So, hindi po natin ito i-delete. So, next, open po natin yung new terminal.
So, itong paggawa ko po ng SQL po is, lalo na po sa command is magkaiba po. So, nanood po ako kanina dun sa YouTube. So, PHP Artisa. Then next, proceed na po tayo sa pag-create ng tatlong migration kanina. So, dito may notes po ako. So, copy ko na lang to. Then, type po natin yung yes. So, okay. Tapos na po. So, ito po yung nagawa ko ng migration. So, next kung gawin natin is, punta po tayo sa my migration. So, click po natin yung create post. So, ito siya. So, kanina po, sir, is tapos ko na po yung una. So, kakopy ko na lang po yung isang codes ko. So, ito siya. So, copy ko na lang po yung codes dito sa my migration. Then next naman, create user. So, copy po natin yung create user. Copy lang. Paste po natin dyan. And then, sa product naman po, tayo dito. So, hanapin po natin yung product. So, copy lang din po dito. Then, balik tayo dito sa mga codes natin. Paste po dyan. Then, next po na gagawin po natin dyan is, isa-save po natin. So, next is, kailangan po tayo sa post factory. So, dito, balik tayo dun sa may codes natin. Kunin natin yung codes, which is ito. Copy. Ganun din po dito. Ay, product. So, sa user factory naman po, copy ko na lang ito. Paste po natin siya dito. Yun. Then, save po natin. Then, proceed din po tayo dito sa my seeder. So, which is yung post seeder. So, balik ulit tayo dun sa may post natin. Kakopy ko itong post dito. Transfer natin.
So, save ulit natin. Then lastly, dito po sa may database niyo. Sa database, copy lang din natin ito lahat. Click natin dito. Then, ayun po, save natin siya. Then next, proceed na po tayo dito sa may pag-run ng migration. So, PHP, artisan, migrate. So, ito po. So, ayun. So, success po yung pagkuha natin ng ng pag-migrate po natin. Then, next, PHP, artisan, DB, seed. So, enter. So, wait lang po natin. So, tignan na po natin yung files natin na nagawa dito sa PHP admin. So, refresh lang po natin. So, hanapin po natin yung ginawa nating files. So, I mean yung database. So, ito po siya. Then, click natin yung post. So, ito na po siya. Yung mga laman niya po is ID number. So, which is 1, 2, 3. So, hanggang 1 po siya. Then, comment and likes and share. So, dito naman po sa my product is ganun lang din po. Description niya. And then, user. So, ito po yung mga username niya, email, and then yung mga passwords nila. So, that's it. So, sana na-guess nyo po yung aking create.